Magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigilo kong mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng salita niya na nagmumula sa banal na kasulatan. At ito pong topic po natin ngayon ay ang pinakalas na po na topic natin ngayong taon. At sa series po natin na tinatalakay ay yung mga parables o mga talinghaga ni Jesucristo. At sabi ko nga po, ito na po yung last, kaya po ihanda po natin ang ating mga sarili bago po tayo makinig at tumuklas ng mga nais ng Panginoon at ng mga karunungan ng Diyos sa oras po na ito. Ang pamagat po ng ating maikling mensahe na galing sa Panginoon ay may pamagat po na confession over comparison. At ito po ay may kinalaman doon po sa the parable of the Pharisee and the tax collector na matatagpuan po sa aklat po ni Lucas Kapitulo 18 talatang 9 hanggang 14. Samahan niyo po ako sa pagbasa nito. Ang sabi po rito magsimula po tayo sa verse 9. At kanyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili na nangagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanghik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lang gaya ng maniningil na buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabagin o ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong iyon o ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Siguro po ang ilan sa atin dito, napakaraming beses na nating napakinggan ang talinghaga patungkol po dito sa maniningil ng buwis at sa pariseo, na kung saan pinapakita ng Panginoon dito ang napakaraming aral na hanggang sa mga panahon natin ngayon ay pwede pa rin pong maging applicable. At sabi ko nga po rito, ilan sa mga aral na ito ay yung danger of pride and self-righteousness, yung pagiging mapagmataas at yung pagiging matuwid sa kanyang sarili, na akala natin ay yung mga ginagawa nating mga tama ay yun yung magtataas sa atin sa Panginoon, na kung saan minsan na yumayabang tayo sa ating mga sarili. Ano pa? Yung trusting yourself, yung masyado ka nang nagtitiwala sa sarili mo, masyado ka nang believe sa sarili mo, na kung saan ay dinidegrade o pinapahiya mo na yung ibang tao, dinidisrespect mo na ang ibang kapwa mo tao. Tinuturo din po mga kapatid ng parable na ito
kung paano tayo dapat manalangin, may pagpapakababa, at kung paano ang kaawaan ng Diyos o yung tinatawag na mercy of God, paano po ito nag-work, paano po ito nagtatrabaho sa ating buhay. At bilang pong summary, maikli lang naman po ito na talinghaga. Bilang summary po ng parable, ang sabi ko po rito, the Pharisee looked righteous on the outside, but his prayer was filled with pride. The tax collector looked broken, outside, broken siya, but his prayer reached heaven. Ito pong parable na ito ay ating pong pinag-uusapan ngayon, hindi para ikumpara natin kung sino tayo doon, kung tayo po ba ngayon yung Pariseo o tayo po yung tax collector. O baka tinitingnan natin yung katabi natin na itong katabi ko ngayon, ito yung yung Pariseo na nananalangin. Ako yung tax collector. Hindi po natin to pinag-uusapan para manghusga ng iba, mga kapatid natin sa pananampalataya. Bagkus, lalong tingnan po natin ang ating mga sarili, kung paano po tayo tumatawag sa Diyos at kung ano po ang puso natin sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, sa mensaheng ito, meron lang po akong tatlong importanteng mga punto na dapat po nating alamin at ma-remind po tayo kung ano po yung kalooban ng Diyos patungkol po sa mga aral na ito. Number 1, ang sabi ko po rito, comparison shifts our focus. Ang pagkukumpara po pala ay naglilihis, Tagalog ng shift, naglilihis ng ating focus. Ano po ba yung focus natin sa buhay? Saan po ba tayo nakafocus? Tayo po ba ay nakafocus dito sa mga material na bagay? Tayo po ba ay nakafocus sa ating mga sarili lamang? Tayo po ba ay nakafocus sa mga accomplishment lang natin? Sa mga mabubuting gawa na ginawa natin? Ano po yung focus natin? Ang sabi ko po rito, ang pagkukumpara po ay naglilihis sa atin, sa ating focus. Tanungin po natin ang ating sarili, ano ba yung focus ko sa buhay? The Pharisee focus on what he did right and what others did wrong. Dalawa yung focus ng Pariseo. Yung una, ang focus niya doon sa mga bagay na ginawa niyang tama. Sinabi niya doon sa talata, sabi niya, nag-ayuno ako, nagbibigay ako ng ikapo, hindi ako makasalanan. Katulad nitong ibang mga tao, sabi niya, mga manlulupig. Katulad nitong kasama ko ritong isang tao na tax collector. Makasalanan. Diba? Dalawa yung focus niya, yung sarili niya at yung pagkukumpara niya sa sarili niya at doon sa tax collector. Tayo po, gano'n po ba tayo tumingin sa ibang tao at sa ating sarili? In the Bible, comparing yourself to other is very dangerous. Napakadelikado po. Pagdating po sa Biblia, itinuturo sa atin ng Panginoon na pag ang tao, lalo na ang mga Kristiyano, kapag tayo po nagkukumpara ng ating mga sarili sa iba, ito po'y magdadala sa atin sa matinding kasalanan. Ang sabi po rito sa 2 Korinto, sa Kapitulo 10, talatang 12, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat hindi kami nangagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Ngunit
sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Ito palang mga taong mapagkumpara, mga kapatid, ay itinuturing ng Diyos ng mga walang unawa, mga mangmang. Bakit po? Kasi po ang pagkukumpara ay gawain po ng mga pagano, gawain po ng mga taong nasa sanlibutan. Yung mga taong hindi kilala ang Diyos, yung mga taong walang unawa sa salita ng Diyos. Ito po yung kanilang hobby, magkumpara. Ikumpara nila yung sarili nila sa ibang tao. Alam nyo po, isa po sa danger ng comparison, kung pag-uusapan po natin ay yung ating pag-iisip, diyan po nagsisimula lahat ng anxiety, ng stress, pag nagsimula ka ng magkumpara ng sarili mo sa iba. Ay, tingnan mo tong kapitbahay ko, ang ganda-ganda ng sasakyan. Sana ako rin. Diba? Doon nagsisimula yung ating kalungkutan, doon nagsisimula yung ating pagiging mainggitin, na kung saan, to the point, worst case scenario, dumarating sa atin yung pagiging envious. O yung gusto natin ay, kung meron yung iba, meron din tayo. Kahit wala naman tayong kakayanan na bilihin o magkaroon ng bagay na yon. Kaya po, napakadelikado po ito, hindi lang spiritually speaking, hindi lang Bible speaking, biblical perspective, kundi ganun din po sa physical at sa mental at sa dito sa ating buhay sa mundo. Kapag tayo po mahilig magkumpara ng sarili natin, ay ninanakawan po tayo ng kaligayahan ng buhay. At sabi nga po ni President Theodore Roosevelt, isa pong presidente dati dito sa Amerika, ang sabi niya, comparison is the thief of joy. Ang pagkukumpara daw po ay magnanakaw ng kaligayahan o ng kagalakan. Yun po yan. Ngayon, ano po dapat natin gawin para po natin maiwasan ang pagkukumpara natin sa ibang tao? What must we do to avoid comparing ourselves to others? Dalawang bagay lang po ang ibibigay ko sa inyo. Although, maraming bagay, maraming pwedeng sagot na pwedeng isagot ng Biblia sa atin. Pero po, sa panahong ito, dalawa lang po ang ibibigay ko sa inyo. Number one, ang sabi rito, focus on your own work, on your own ability, on your own gift. Tandaan po natin, lahat po tayo may kanya-kanyang gift. Meron tayong kanya-kanyang uniqueness. Sabi nga, mga unique po tayo. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara yung sarili natin sa iba at sasabihin natin tayo yung mas angat at sila yung mas mababa. Mga kapatid, pag lalo tayong kumikilala sa Diyos, dapat po natatanggal sa ating sarili ang ugaling pagkukumpara. Huwag nating ikumpara yung sarili natin sa iba. Dahil iba-iba po yung, sabi nga, yung mga pagtakbo natin sa buhay, yung paglakad natin sa buhay. Iba po yung iba-iba yung mga experiences natin sa buhay, yung upbringing natin sa buhay, yung mga napag-aralan natin, yung mga na-experience natin sa buhay, iba-iba po. Kaya, ang sabi po ni Pablo, sa Galatia 6, 4 hanggang 5, ang sabi nito ni Paul, ngunit siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan.
Kapatid, kung meron kang na-accomplish na magandang bagay sa buhay mo, ay huwag mong titingnan yung ibang tao na parang ang liliit na nila sa'yo. At kung meron man sila, at kung ang yung ibang tao naman ang meron na-accomplish na maganda, ay huwag mong ikukumpara sa'yo sa mga na-accomplish mo, na ako, ito lang yung nagawa ko. Kawawa naman ako. Nag-self-pity na. Kinaawaan na yung sarili. Yan po yung mga nagiging resulta kapag mahilig po tayo magkumpara. Nalulungkot tayo, nawawalan tayo ng confidence sa sarili natin. At sabi nga, nagsishift yung focus natin. Focus dapat natin ay ang Panginoon. Ang pagsamba natin sa Panginoon. Ang pagkilala natin sa sarili natin kasama ang Panginoon sa buhay natin. Hindi kung ano-ano yung kumparang ginagawa natin sa iba. Ako, ito yung ginagawa ko. Parang yung Pariseo, ako nag-iikapo ako. Nag-aayuno ako. Hindi katulad nitong tax collector na makasalanan. Dapat po wag makita sa ating mga buhay, wag makita ng Panginoon sa ating mga puso ang pagkukumpara. Focus on your own work, your own ability, and your own gift. At pangalawa, ang sabi po rito, examine and test your own self. Usisain mo, pag-aralan mo, tingnan mo yung sarili mo mismo. Wag yung ginagawa ng iba. Wag yung buhay ng may buhay. Ang sabi nga, mind your own business. Mag-focus ka sa pananampalataya mo. Ang mahirap po sa atin mga kapatid, minsan, may mga Kristiyanong nakapokus sila sa ibang tao, sa pananampalataya ng ibang tao, pero hindi nila binibigyan ng time yung sarili nilang pananampalataya, yung sarili nilang relationship sa Diyos, at kung saan-saan sila nakatingin. Doon, kinikriticize nila yung ibang mga tao. Mga kapatid, sabi rito sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Tingnan niyo po yan. Sino daw po yung sisiyasatin natin? Yung ating sarili. Ang sabi rito, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Mga kapatid, kapag meron po tayong nakikitang mahihina sa pananampalataya, ay huwag natin pong mamaliitin sila lalo, na kung parang tayo na lang ang pinakamagaling sa lahat. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon yung mahilig po tayong magkumpara ng ating mga sarili sa ibang tao. Let God commend you. Let God praise you. Ano man yung mga bagay na ginawa mong mabuti. At huwag mo nang ikumpara yung mga accomplishment mo sa ibang mga tao. Kasi po, diyan nagsisimula ang kaguluhan, ang sabi nga yung kapaitan, di ba? Pag-iinggitan at mga pagtatalo-talo. Number 2 na bagay, mga kapatid, na pag-uusapan natin ayon sa parable na pinag-uusapan natin ngayon. Number 2, ang sabi ko po rito, confession opens the heart to God. Makikita po natin sa parable na yon na yung tax collector, nag-confess siya ng kasalanan niya sa Panginoon. Naghayag siya po ng kasalanan niya sa Lord. The tax collector did not make any excuses or speeches. Hindi na nagsabi ang tax collector na mga excuses niya na, Lord, ako ganito makasalanan kasi po ganito ako eh. Kasi inaway ako ng kapitbahay ko o napilitan lang ako wala pong ganun. Sometimes when we pray, when we repent,
Hindi lang kasi po repent yung ginagawa natin. Gina-justify natin minsan yung mga kasalanan ginagawa natin sa buhay. Na dapat sana repentance lang, dapat sana pagsisisi lang, ay hindi. Parang yung pagsisisi mo, dinadagdagan mo pa ng excuses mo. Lord, kasi kaya naman po ako nakagawa ng kasalanan kasi po, malit lang po ako, mahina lang po ako. Kasi po, Lord, mahirap lang po kami. Diba? Kaya po ako nakapagnakaw kasi mahirap lang po kami. Kaya po ako nakapagsuntok. Kasi po, nagalit po kasi ako eh. Siya po kasi yung mali. Inunahan niya ako. Ayan, yung mga ganun pong mga pagsisisi, ay hindi karapat-dapat po yan sa Panginoon. Maling mga pagsisisi po yan. Let confess our sins to God and just that. Huwag na po nating dagdagan ng kung ano-ano pang mga malalamang mga salita na hindi naman kailangan ng Diyos. Alam ng Diyos ang gusto natin sabihin bago pa natin to sabihin. Tandaan po natin yan. He simply cried out for mercy. Yung tax collector, dinadagukan niya yung kanyang dibdib. Ang sabi doon, ni halos hindi niya maitingala yung kanyang mga mata sa langit. Ang sabi niya, patawarin mo ako, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Yun lang. Yun lang yung sinabi niya. God honors honest and sincere repentance more than religious performance. Tandaan po natin yan. Mas ino-honor ng Panginoon ang totoo at tapat na pagsisisi kaysa yung mga panalangin na kung saan puro accomplishment mo yung pinagsasabi mo sa Panginoon. Matthew chapter 9 verse 13, minsan sabi ng Panginoong Hesus ang ganito, "But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." Ang sabi ng Panginoon, hindi nangangailangan ng doktor ang walang may sakit, ang mga walang sakit. Pumunta ako rito, ang sabi ng Panginoon, upang dalawin ang mga makasalanan at hindi yung mga banal. To save the lost, ang sabi ng Panginoon. Repentance is the key to God's forgiveness. Tandaan po natin ito. Kung gusto po nating mapatawad ng Diyos, matuto tayong magsisi sa Panginoon. It is the key to God's salvation. Kaya nga doon sa New Testament, karamihan ng mababasa natin doon, repent. Diba? Yun po yun yung utos ng Panginoon. Repent and be baptized. Hindi ka pwedeng mabaptize kung di ka muna nagre-repent. Kung di muna po tayo nagsisisi. Kaya repentance is the key to God's salvation. No repentance means no salvation. Hindi ka maaaring makapunta sa langit kung hindi ka po marunong magsisi sa Panginoon. The Pharisee did not repent. He just boasted his good deeds doon sa kanyang panalangin. Hindi naman siya nagrepent, walang pagsisisi doon. Pinagyabang niya lang sa Diyos yung mga na-accomplish na mga bagay. Nakakala niya matutuwa doon ng Panginoon. Ang confession, mga kapatid, ayon sa aklat po ni Juan, ang sabi po rito sa unang Juan 1, talatang 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, anong mangyayari po pag tayo nag-confess? Sabi po rito, ay tapat at banal siya, yung Diyos, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.
Tingnan niyo po mga kapatid, kung gaano kahalaga ang pagko-confess sa Panginoon. Kung gaano kahalaga yung pagsisisi sa Panginoon. Hindi po tayo patatawarin ng Diyos kung hindi po tayo marunong magsisi sa ating mga kasalanan. God is merciful. Ano mga kapatid? Yung mga hindi marunong magsisi po mga kapatid, hindi hindi nagkakaroon ng kaginawaan sa buhay. Walang peace of mind yun, yung mga hindi marunong magsisi. Kasi po laging kaguluhan kasama. Yung mga taong hindi marunong magsisi ng kasalanan nila. Ang sabi nga po rito sa Kawikaan 28:13, ang sabi rito, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Tingnan niyo po, ang Diyos po napaka mahabagin na Diyos. Yun nga lang, gusto makita ng Panginoon sa ating mga buhay na tayo po ay marunong din namang lumapit sa Kanya at marunong tayong humingi ng tawad sa Kanya. Bakit? Kasi po ang biyaya ng Diyos, ang kaawaan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay napakalaki. Hindi natin kayang sukatin. Sa katunayan, ang sabi po doon sa Panaghoy, sa aklat po ng Panaghoy, o sa English ay Lamentations, dito po sa Lamentation chapter 3, verse 22 hanggang 23, pakinggan nyo po ang sinasabi patungkol po sa kaawaan ng Diyos. Through the Lord's mercies, we are not consumed. Tignan nyo po yan. Dahil daw sa kaawaan ng Diyos, hindi po tayo napahamak. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Di ba po kinakanta pa natin to? They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Totoo po yun. Kaya, napakahalaga mga kapatid, na tayo po marunong magsisi, marunong humingi ng tawad sa Diyos, marunong lumapit sa Diyos, sapagkat ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal ay laging nandyan para sa atin. Gusto lang ng Panginoon na tayo po ay magpakababa at magpaka-humble sa Kanya. Mag-surrender natin yung ating mga sarili sa Kanya. When was the last time we fully confess and open our hearts to God? Tanungin po natin yung mga sarili natin. Kailan po yung last time na humingi tayo ng tawad sa Panginoon na talagang sinurrender natin yung sarili natin at lahat ng mga nasa isip at puso natin? Number 3, at dito po tayo magtatapos. Humility leads to justification. Ang pagpapakababa ay tumutungo sa kapatawaran o sa pagiging banal. Mga kapatid, ang sabi ko rito, Jesus said on the parable that the tax collector went home justified. God lifts those who lower themselves before Him. Kung gusto po natin itaas tayo ng Diyos, matuto po tayong magpakababa sa Kanya. Katulad po nung tax collector, nagpakababa siya sa harapan ng Diyos. And then, sabi doon, he went home justified by God. Alam niyo po, minsan, meron pong isang philosopher, ang sabi niya po, si Socrates, ang sabi niya, the first step to wisdom is humility. Alam niyo po, sa buhay na ito, napakalaga po na meron tayong wisdom na galing sa Diyos.
At makukuha lang po natin doon iyon kapag nagkaroon po tayo ng fear sa Lord. Ano po yung fear natin sa Lord? Yung pagkatakot natin sa Diyos na hindi tayo gagawa ng masama ayon sa kanyang mga utos. Hindi tayo magpapasaway sa harapan ng Diyos. At pag hindi po tayo nagpasaway sa harapan ng Diyos at nagkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos, ang susunod po doon yung pagiging humble natin sa Diyos. Kasi the more na kilala mo ang Panginoon, the more na bumababa ang tingin natin sa sarili natin. The more na nakikita natin how sinner we are pag lalo tayong lumalapit sa Diyos. Meron pa po isang author, ang sabi niya po, humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Sana naunawaan natin, ito po ay galing kay C.S. Lewis, Ang sabi ni C.S. Lewis, ang pagiging, ang pagpapakababa daw, ay hindi yung pag-iisip mo sa sarili mo ng, napakababa mo, napakakawawa mo. Hindi daw po ganun pala ang humility. Ang humility po pala daw ay yung pag-iisip mo ng sarili mo ng mas lesser o ibig sabihin mas madalang, mas hindi mo laging iniisip yung sarili mo, 'di ba? Yung po pala yung humility. Mas iniisip mo yung ibang tao. Mas iniisip mo yung magagawa mo sa ibang tao. Yun po yung humbleness. Ayon kay C.S. Lewis. At meron din pong katotohanan po ito, Kasi yung iba, ayaw nila maging humble kasi feeling nila lagi po silang kawawa, ayaw nila na kinakaawaan sila, ayaw nila na lagi silang talo. Ay hindi naman daw po pala ganun yung ibig sabihin nun. Yung humbleness, mga kapatid, ay sabi nga, strong personality ng tao. Kasi po, ang pagiging prideful, kalaban po yan ng Diyos. Ayon sa kanyang mga salita. God is teaching us to be humble. Napakaraming talata po yan sa Biblia. At ito po sabi dito kay aklat ni Santiago, sa James chapter 4, sa verse 6, at saka sa verse 10, ganito po ang sinasabi. But He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. The only time that God can lift us up ay kapag tayo po nagpakababa muna sa Diyos, sa harapan ng Panginoon. Kapag tayo po nakita ng Panginoon na yung puso natin sinusurrender natin sa Kanya at lahat ng parte ng buhay natin nakikita ng Panginoon, sinusurrender natin, ay siya po ang magtataas sa atin. Napakaraming beses ko na po napatunayan yan sa aking buhay na kung saan yung hindi ko ina-expect na mga bagay, katulad po noon nung na-promote po ako sa aking trabaho, hindi ko po ina-expect yun. At wala man lang sa isip ko na mapopromote po ako nung time na yon. Dahil kumbaga sa amin po kasi sa military ay napakabilis pa po ng aking wala pa sa aking timeline yung promotion ko. Pero nung time po na yon, sa awa at sa biyaya ng Panginoon ay nagkaroon po ako ng promotion. At hindi ko po alam kung ano yung ginawa ko nung time na yon. Basta ang alam ko, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Yung mga ayaw nilang gawin, ginagawa ko, binibigay sa akin. Yun po yung naisip ko, na nare-realize ko ngayon, tuwing binabasa ko po ito, na ang pagpapakababa pala ay pag magpakababa ka sa Diyos,
itataas ka ng Panginoon. At I'm sure, mga kapatid, na naranasan nyo na rin po yan sa inyong mga buhay. Let us clothe ourselves with humility. Ang sabi po ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 5 hanggang 6, ang sabi po rito, clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, He may exalt you. Gagawa po tayo, hindi para makita ng ibang tao na para purihin tayo ng ibang tao, kundi gumagawa tayo ng mabuting bagay para tayo po ay maging karapat-dapat sa Diyos, at hayaan natin, antayin natin na ang Panginoon ang mag-reward sa atin at hindi ang ibang tao. Wait for God's exaltation or commendation, not from men. Bakit? As God knows our hearts. Luke chapter 16 verse 15. Minsan sinabi ni Christ ito po. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Huwag po tayong maghanap ng mga papuri ng mga tao, dahil kasuklam po yun sa Diyos. Ang hanapin po natin yung papuri na galing sa Diyos. Yung masasabihan tayo ng Panginoon, well done. Nagawa mo yung pinapagawa ko sa iyo. Diba? Kaysa yung mga tao na sa paligid natin, na kunyari yung iba dyan, pinupuri tayo, pero pag nakatalikod, sinisiraan naman tayo. Kasuklam-suklam sa Panginoon yung mga taong naghahanap ng kapurihan galing sa kapwa natin tao. Huwag po nating ugaliin ang ganito po, mga kapatid. Jeremiah chapter 17 verse 10, ang sabi rito ng Panginoon, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Kaya kung tayo po mayabang, tayo po ay mapagmataas, gagantihan tayo ng Panginoon, parurusahan tayo ng Panginoon, dahil sabi nga, God opposes proud, yung mga matataas, mga mayayabang na tao. Sabi doon kanina sa binasa natin sa James chapter 4, nire-resist ng Diyos yung mga mayayabang, yung mga magmataas. Kaya kung gusto po natin na wag po tayong maging kalaban ng Diyos, wag po tayong parusahan ng Diyos, matuto po tayong magpakababa sa harapan ng Panginoon. Sa lahat ng bagay, sa pagsasalita natin, sa pag-iisip natin, sa mga ginagawa natin, sa mga, sabi nga, mga kilos at gawa natin, sa ating mga pamilya, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan, matuto po tayo na marunong magpakababa. Hindi yung ikaw laging bida sa circle nyo, ikaw laging bida sa mga co-workers mo, laging ikaw yung bida sa pamilya mo. Diba? Ayaw ng Panginoon yung gano'n. Matuto tayong magpakababa, at yung totoong pagpapakababa, kasi merong false humility. Yung kunyari, naging humble, pero hambog naman pala. Ay ayaw din ng Panginoon yun. Tandaan natin, yung sinasabi dito sa Jeremiah 17:10, alam ng Panginoon ang puso natin. Sinisiyasat ng Diyos ang ating pag-iisip. Kaya kung ano yung iyong gawin sa iba,
ay babalik din po sa atin yun. Yun po yung mangyayari sa atin Mga kapatid, bilang pagtatapos, mag-iwan po ako sa inyo ng ilang mga bagay. Sabi ko po rito, God is not asking us to prove how good we are. He is asking us to admit how much we need Him. Ikalawa, sabi ko rito, stop comparing yourself to others and start working on yourself. Ano man yan, saan ka mang level ngayon, start working on yourself and do not compare yourself to others. Kung ano man yung na-accomplish mo ngayon, huwag mo nang titignan yung ibang tao. Kung wala silang na-accomplish, bahala ng Panginoon sa kanila. Mag-focus ka sa sarili mo. The only person you should compare yourself to is the person you were yesterday. Kung meron ka mang ikumpara mo yung sarili mo sa dating iyo kahapon. Ano ba yung hindi mo nagawa kahapon na nagawa mo ngayon? Ayan. Ikumpara mo yung sarili mo sa sarili mo rin. Huwag na lang sa ibang tao. At lastly, ang sabi ko po rito, humility starts with bending your knees. When was the last time that we pray na nakaluhod po tayo sa harapan ng Diyos? Yung iba nga sa Biblia, pag nananalangin sila, nakasubasog pa yung muka. Tayo, minsan magpipray na nga lang tayo, minsan inaantok pa tayo magpray. Magpaka-humble po tayo sa Panginoon through our words, through our actions, through our hearts. Ipakita natin ang pagiging mababa natin sa harapan ng Diyos. At ang Panginoon, sabi niya, at tayo itataas ng Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat sa oras na binigay sa atin ng Panginoon. Salamat din po sa inyong oras na ibinigay sa atin ngayong oras na ito. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. At huwag nating kalilimutan ang mga natutunan po natin sa oras na ito. Patuloy tayong turuan ng Panginoon at patuloy tayong maging tapat sa pagsunod sa Kanya. Mag-ingat po kayo at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sama-sama po nating salubungin ang bagong taon na may pananampalataya at may pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo na siya pong nag-iingat sa ating mga pananampalataya sa Diyos. Purihin po ang Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos ang iniiwan ko po sa inyo. God bless po.